Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 2, Term 1, Examination Reviewer. Panuto. Basahin ang bawat pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1. Alin sa mga pares ng salita ang magkatugma? A. Araw, ilaw. B. Miso, tasa. C. Guro, papel. D. Silya, kutsara. At ang tamang sagot ay letter A. Number 2. Anong titik ang nawawala upang mabuo ang salita? A. F, B. P, C. L, or D. M? At ang tamang sagot ay letter B. Number 3. Kung ang salitang holen ay binubuo ng dalawang pantig, ilang pantig naman ang bumubuo sa salitang halaman? A. 1, B. 2, C. 3, o D. 4? At ang tamang sagot ay letter C. Number 4. Kung ang salitang baso ay nagsisimula sa tunog na B, saang tunog naman nagsisimula ang nasa larawan? A. Y, B. H, C. B, or D. W? At ang tamang sagot ay letter A. Number 5. Anong titik o letra ang may tunog na ng? A. S, B. G, C. N, or D. M? At ang tamang sagot ay letter D. Number 6. Alin sa mga sumusunod na salita ang may diptongo? A. Ginto, B. Puno, C. Guro, or D. Araw? At ang tamang sagot ay letter D. Number 7. Alin sa mga sumusunod na salita ang may cluster sa unahan? A. Crayola, B. Saging, C. Upuan, or D. Gatas? At ang tamang sagot ay letter A. Number 8. Alin sa mga sumusunod ang patinig? A. L, B. R, C. O, or D. D? At ang tamang sagot ay letter C. Number 9. Masarap ang empanada ni Nanay Elma. Anong kayarian ang ipinapakita ng pantig na may salungguhit? A. Patinig-patinig, B. Katinig-katinig,
C. Katinig-patinig, or D. Patinig-katinig? At ang tamang sagot ay letter D. Number 10, bago ang gitara ni Kuya Bel. Ano ang kayarian ang pinapakita ng pantig na may salungguhit? A. Patinig-patinig, B. Katinig-katinig, C. Katinig-patinig, o D. Patinig-katinig? At ang tamang sagot ay letter B. 11. Ang aso ay maamo. Ano ang salitang naglalarawan o pang-uring ginagamit sa pangungusap? A. Ang, B. Aso, C. Ay, or D. Maamo? At ang tamang sagot ay letter D. Number 12. Ang aming pamilya ay bibisita sa aking lola sa bukid. Alin ang salitang nagpapahayag ng ngalan ng lugar? A. Pamilya, B. Bukid, C. Bibisita, or D. Lola? At ang tamang sagot ay letter B. 13. Nagwawalis ng bakuran si Mang Ben. Alin sa pangungusap ang salitang kilos o pandiwa? A. Nagwawalis, B. Ng, C. Bakuran, o D. Mang Ben? At ang tamang sagot ay letter A. 14. Alin sa mga sumusunod ang salitang pananong? A. Ako, B. Alin, C. Kami, or D. Tayo? At ang tamang sagot ay letter B. 15. Ano ang panghalip panao sa pangungusap? Tayo ay pupunta sa parke. A. Tayo, B. Sa, C. Pupunta, or D. Parke? At ang tamang sagot ay letter A. 16. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng isang pangungusap? A. Ang bata ay tumatakbo sa hardin. B. Ang bata. C. Tumatakbo sa, or D. Sa hardin? At ang tamang sagot ay letter A. 17. Ano ang tamang bantas sa pangungusap? Masaya ako sa paaralan, blank. At ang tamang sagot ay letter A. 18. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng di pangungusap? A. Ang bata ay tumatakbo sa hardin. B. Si Mang Ben ay nag-iigib ng tubig.
C. Ang aso ay tumatahol o D. Ang mga bata? At ang tamang sagot ay letter D. 19. Piliin sa mga halimbawa sa ibaba ang pangungusap na paturol. A. Anong pangalan mo? B. Si Carla ay nag-aaral? C. Mag-aral ka? Or D. Aray, nasaktan ako? At ang tamang sagot ay letter B. 20. Alin ang wastong pagbati gamit ang tamang hinto at diin? At ang tamang sagot ay letter C. 21. Alin sa mga sumusunod ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat? At ang tamang sagot ay letter B. 22. Sino ang pangunahing tauhan sa kwentong Si Langgam at Si Tipaklong? At ang tamang sagot ay letter C. 23. Ano ang suliranin ng tipaklong? A. Wala siyang damit. B. Wala siyang bahay. C. Wala siyang pagkain sa tag-ulan. O D. Nawawala si Langgam. At ang tamang sagot ay letter C. 24. Ano ang tagpuan ng kwentong Ang Alamat ng Pinya? A. Sa gubat, B. Sa palengke, C. Sa bahay at bakuran, or D. Sa paaralan? At ang tamang sagot ay letter C. 25. Ano ang damdamin ng ina ni Pinang nang mawala siya? A. Tuwa, B. Galit, C. Inis, or D. Lungkot? At ang tamang sagot ay letter D. 26. Inililigpit ng bata ang kanyang mga laruan pagkatapos gamitin. Saan mo kadalasang nararanasan ang ganitong sitwasyon? A. Sa paaralan, B. Sa palikuran, C. Sa ospital, or D. Sa tahanan? At ang tamang sagot ay letter D. 27. Kanino mo madalas ikinukwento o ibinabahagi ang mga pangyayaring naganap sa iyong paaralan? A. Sa kapitbahay, B. Sa iyong manika, C. Sa laruang kotse, or D. Sa pamilya?
tamang sagot ay letter D. 28. Si Yana ay may lapis. Anong uri ng pangalan ang may diin? A. Panlalaki, B. Walang kasarian, C. Di tiyak, or D. Pambabae? At ang tamang sagot ay letter D. 29. Piliin ang salitang pantukoy na bubuo sa pangungusap. Blank, mga bata ay masisipag. A. Sa, B. Ng, C. Sina, or D. Ang mga. At ang tamang sagot ay letter D. Number 30, piliin ang pang-ugnay na ginamit sa pangungusap na si Ana at si Liza ay magkaibigan. A. Ana, B. I, C. Si, or D. At. At ang tamang sagot ay letter D. Good job, everyone! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!